Matapos ang 2 taong pagsasaayos, binuksan na ngayon ang Manila Cathedral. Kaugnay niyan, isang Thanksgiving Mass ang idaraos sa katedral at kabilang sa mga dadalo dito ay si Pangulong Aquino. Alamin natin ang update doon mula sa aming kasamang si Haji Camino, nag-uulat live. Attorney Mark, mas maganda, mas ligtas at mas matibay. Yan na daw ngayon ang anyo ng bagong Minor Basilica of the Immaculate Conception o mas kilala nating lahat bilang Manila Cathedral. At matapos nga ang 2 taon nitong pamamahinga o pagsasara para sa rehabilitasyon, ay handa na muli nitong tanggapin ang mga deboto, lalong-lalo na't malapit na ang Semana Santa. Hapon pa lamang ay nagtipon-tipon na ang mga magsisimba sa Plaza Roma at matyagang nag-aabang sa pagbubukas ng simbahan. Lahat ay nagagalak sa muling pagbubukas ng katedral matapos sumailalim sa structure retrofitting. Ayon sa miyembro ng Manila Cathedral Basilica Foundation Board of Trustees na si Ms. Cecil Guidote Alvarez, mas maganda na daw ang loob ng simbahan at mas matibay ang istruktura nito upang maiwasan ang pagguho sakaling makaranas ng malakas na pagyanig ang Metro Manila. Lumabas kasi sa pagsusuri noon ng National Structural Code na maraming bitak ang simbahan kung kaya't hindi ito nakapasa sa structural standards. Pebrero noong nakaraang 2012 nang ipasara pansamantala ang katedral. Narito at panoorin natin ang naging pahayag ni Alvarez. Well, at least mas matibay ang ating kalooban na we have a safer, sturdier cathedral kung sakasakaling merong lindol na daraman natin. Alam, dadasal tayo na hindi mangyayari, hindi ba? Ngunit sa ganitong pamamaraan, nagbigay ng magandang halimbawa na kailangan meron talaga tayong pananaw na to prepare, to prevent, to reduce risk at magandang nagmumula sa simbahan, sa ating kaparian, sa ating kardinal at saka sa mga involved sa proseso. Attorney Mark, at ito nga ang bagong struktura ng simbahang ito ay meron ng mga panibagong features gaya na lamang ng audio-visual system at itong tinatawag nila na LED technology. Mas maganda na ang pailaw ng naturang simbahan. At samantala, pangungunahan nga ni Luis Antonio Cardinal Tagle ang misa mamayang 6:30 ng gabi kung saan kabilang nga sa dadalo si Pangulong Benigno S. Aquino III na sa ngayon ay naantabayanan pa rin natin ang pagdating mula dito sa may Plaza Roma sa labas ng Manila Cathedral. At samantala, namataan na rin natin ang ilang mga personalidad kanina gaya ni Senate President Franklin. Narito na din po si Manila Mayor Joseph Estrada, kanyang may bahay na si Dr. Loy Ejercito at nandito na rin po si Mr. Jose Marichan. Namataan po natin siya, isa din siya sa mga personalidad na nandito ngayong gabing ito. Bago ang misa ay nagkaroon muna ng programa o seremonya kung saan sinalubong ng masayang tugtugin ang mga deboto sa pamamagitan po yan ng musika ng Bandang Kawayan. At sa ngayon nga, Attorney Mark, ay isinarado na yung pintuan, yung main door netong Minor Basilica of the Immaculate Conception o Manila Cathedral at hindi na po pwedeng magpapasok pa ng ating mga debotong Katoliko. Para po sa mga hindi makakapasok sa loob ng simbahan, makikita po ninyong nagtalaga ng isang malaking screen dito sa may tapat ng Manila Cathedral ang pamunuan nang sa gayon ay makita nila kung ano yung nangyayari sa loob sa kasagsagan ng misa ni Luis Antonio Cardinal Tagle. So sa ngayon po mga kaibigan ay inaantabayanan pa rin natin ang pagdating ni Pangulong Aquino dito sa Manila Cathedral. Kung pag-uusapan naman po natin ang seguridad ay nakakalat naman po ang mga tao ng Manila's finest sa paligid po ng sikat na Manila Cathedral. At yan po muna ang latest mula pa din dito sa Manila Cathedral sa Intramuros, Maynila. Kasama pa din ang buong tropa ng Unit 4, si RJ Guevara at si Hercules Mangkoy para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Camino. Maraming salamat, kasama ang Haji Camino.